Lagot, isang nakakapanindig balahibong balita ang gumugulo ngayon sa sirkulo ng mga vlogger at mga politiko. Muli na namang nahaharap sa napakabigat na pagsubok ang kredibilidad ng administrasyon matapos lumabas ang matitinding ugong-ugong na maaari umanong umuwi si Zoldico. Ngunit alam nyo ba kung ano ang pinakamatinding pwedeng mangyari? Isang nag-aapoy na reaksyon ng pinakawalan ni Antecler na tila pilit idinidepensa ang kasalukuyang sistema at ayaw umano na pauwiin si Zoldico. Halos magwala ito sa kanyang sariling platform para lamang idepensa ang administrasyon at atakihin ang mga kritiko na nagnanais na bumalik si Zoldico para harapin ang mga kwestiyonableng pondo. Ayon sa mga nakalap nating ulat, ang prangkang pahayag na ito ni Antecler ay nagdulot ng labis na kaba at pagkataranta sa palasyo dahil alam nilang kapag nagkaroon ng seryosong investigasyon ay posibleng malalaking pangalan ang mabibingwit. Ang banggaan online ay umabot sa sukdulan na tila nagmumukhang ewan ang bawat isa sa pagtatanggol sa kanila. Ang tanong ng marami, kung wala namang itinatago at talagang malinis ang Pangulo, bakit tila hindi niya masagot ng diretsahan ang mga hamong inilalabas ng kanyang mga kalaban sa politika? Hanggat walang malinaw na pruweba, patuloy na magtatanong ang bayan. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na scripted ang lahat ng drama online? Magkomento na sa ibaba. Mountainous areas, kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos 10 piso. Brad, ang itinaas mahigit 120. Tapos papaandaran mo kami ng... hindi, iba pa yung presyo dyan sa bundok. Iba pa yung presyo dyan sa La Trinidad. Kung yung presyo sa Manila, nasa 180, 150, doon ho halos doblyado. Kasi yung cost pa lang ng pag-akyat ng diesel o produktong petrolyo, may patong na ho doon. Kaya kung tayo ay nararanasan natin 150, 180, sila ho dyan baka 250. Di ba bangag? Taga dyan ka. May imbaga, gaganon-ganon ka pa? Oh. yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck. Walang kwenta yan. Walang kwenta yung libreng toll fee na yan. Suspendihin nyo ang VAT sa mga mga produktong petrolyo at isubsidize ng pamahalaan yung kaya pang isubsidize. Yun. Na bumababa, yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad, yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magka-problema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at... Magkakaproblema tayo. Bangag ka eh. Di ba? Walang lumabas na matinong pulisiya dito sa administrasyon na to, sa totoo lang. Anak ng tao ko, paano, bago ikonsidera yung mga ordinaryong Pilipino, kinakausap muna yung mga bilyonaryong oligarko. Ay mali pala, hindi bilyonaryo. Mga trilyonaryong oligarko. Yun ho ang kalakaran dito sa bansa na to. Bago ikonsidera ang kapakanan ng mga mahihirap nating kababayan, pag-aaralan muna kung anong magiging epekto dun sa mga kaibigan nilang mga trilyonaryo. Di ba, Marcos Jr.? Hindi yung masuspend yung VAT dyan sa mga produktong petrolyo. Hindi, yung VAT kay Recto yun. Kay Recto. Di ba? Anak ng Petrang Garapata. Yan ang problema pagka adik ang presidente. Baka yung mga oligarko nagbibigay ng pangbangag dito kay Marcos Jr. Kaya hindi niya makanakana. Mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa,
ay mas nagkakaroon ngayon Wala ka. ng yung sistema ay umaandar na. Raulo. At patuloy naman ang ating Raulo. mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti na Magsinghot ka na lang, Brad. Huwag ka na magpakita. Pag hindi nagpakita, nasaan na si Bangag? Buhay pa ba? Problema kasi. Ito kasi teknik kay Tatay Digong. Kung di nyo kailangan sumagot, huwag kayo sasagot. Ang problema kasi, sagot kayo na sagot. Hindi ho nila alam laruin yung the art of ignoring the issue. Si Tatay Digong magaling siya ganun. Natawa, panis na yung issue, doon siya sasagot. Nagkagulo na lahat-lahat. Tapos, bukas makalawa, doon pala siya sasagot. Ito si Auntie Claire, hindi. Sila yung tipong kailangan lahat ng issue may sasagot sila. Akala mo, obligasyon talaga. Hindi. Nakita natin kay Tatay Digong, di mo kailangan magpaliwanag. Hayaan mo yung trabaho mo na magsabi kung ano ginagawa mo. nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Just na. Walang tanungan. Anak ng toko. Ano yung pagkabigat? Parang Lenny Robredo 2.0 to Merienda na lang tayo. Merienda na lang tayo. Ano tayo? Ay naku, parang may saltik sa utak yung presidente natin. Ilabas mo yung medical bulletin mo. Huwag kang, sabi nitong si Yorme Isko, tinakasan na ng bait. Siguro ng tawa nito, sabi siguro ni Yorme Isko, ito si Yorme, yan si Yorme, dito tayo, lipat tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kailangan nating marinig ng ang mga sasabihin nitong si Sen Dante Gang. Kaya po lalong nagiging mahirap po ang kalagayan natin dahil nga po sa nangyari pong paglimas ng ating kabangbayan, dulot nga po ng napakasamang Advice again sa mga tauhan ni Sen Dante. Hindi kailangan na may background audio Hindi kailangan na mayroong background audio pag nagsasalita yung principal nyo, okay? hindi teleserye yan. Ang dami pinapakalaman, PH. Bakit ba? Di ako pwede makalam. Music. Pero hindi kailangan. Kailan nyo ba narinig si Trump na mayroong background music siya habang nagsasalita siya? paglalatag po ng mga Ano yan? Mga bagdagdamin? Anak ng tokwa. Hindi ko inaaway yung media team ni Sen Dante. Wala akong kakilala dyan, pero hindi required, okay? Hindi rin naman bawal. Pero walang gumagawa dyan. proyekto may kinalaman po sa ating mga flood control. Kung hindi po sana nagkaganyan, hindi po nasa Imbis na kasi matuon lahat ng attention mo doon sa sinasabi ni Sen Dante, nagki-criss-cross pa sa utak mo doon sa tunog ba ako makikinig o doon sa sasabihin nitong si Sen Dante. Ulitin natin para marinig natin ng buo. Ang ingay mo kasi PH, dal na mo. Lang yan. Ayun naman enjoy lang ho tayo, enjoy lang. Huwag siyadong Kaya po lalong nagiging mahirap po ang kalagayan natin dahil nga po sa nangyari pong paglimas ng ating kabangbayan, dulot nga po ng napakasamang paglalatag po ng mga proyekto may kinalaman po sa ating mga flood control. Kung hindi po sana nagkaganyan, hindi po nasaid po ang kabangbayan, sana kahit paano ito po nakaambang mga panganib na dala po ng kawalan ng langis sa paglalabanan po ng mga bansa dyan sa bandang Middle East. Hindi po sana tayo ganon siguro kahirap kung ang pag-uusapan ay yung mga
pangunahing pananggalang po. Ang nangyari nga po ay ito, hindi pa po namin napagtutuunan ng pansin kung sino talagang may kasalanan dito dahil nga po yung Blue Ribbon Committee, nakita naman po ninyo, kahit ano po ang sabihin ko sa kanila na pagtiyagaan natin para matukoy po natin kung sino talagang may kasalanan ito. Upang sa ganun ay maibawi po natin ang mga kababayan natin. Lalong-lalo na po kayo na may kinalaman po sa pagbabayad ng buwis. At katulad na po ng ating mga OFWs. Napaka-dramatic. Meron pa nagbubyulin sa background. Saan ba naman kayo nakakita, di ba? So nakakausap ko po, talaga pong sila rin ay nagsasakit. Ang kanilang buhay ay tinaya, nagsakripisyo na hindi makita ang mga pamilya para lang makapagpadala po ng kanilang pantulong sa kanilang pamilya. At yung mga remittances po na kanilang ibinibigay sa atin, ang laki ng tulong po na naibibigay sa ekonomiya ng ating bansa. Ito pong lahat ng ito ay gusto nating sasatin uli. Alam po ninyo, ito yung pinagtataka ko dahil itong mga ito'y isinasangkot nila yung ang kanilang buhay. Wala po silang mapapala ditong garansya eh. Mapapasapanganib pa nga ang buhay nila tsaka ang kanilang mga pamilya sa gagawin nila. Ngunit dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan, gusto po nilang tumulong sa ikarorosolba nitong pagnanakaw na ito. Pinakamalaking pagnanakaw po sa kasaysayan ng ating bansa. Iyon naman pala. Yun na naintindihan ko na pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansa. Na mga kababayan, siguro na naiintindihan na ng mga nasa media team ni Sen. Dante Marcoleta na hindi require na mayroong background music ang mga sinasabi ni Sen. Dante. Okay? Hindi kailangan. Nakaka-distract lang. Imbis na nakinig ako, nag-violin na lang ako. Hindi na ako nakasegue kasi pinapakinggan ko yung background music. Yun. Ewan ko lang kung di tayo makaka-copyright. Ngayon kung narinig yung mahina, ibig sabihin medyo tinanggal ko na ng konti. Okay? Pero meron ho yan mga kababayan. Pupunta na ho tayo kay Auntie Claire. Game. First question, mula kay Yun. Perla Lina ng PNA. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Ma'am, what prompted Si po the Ate Perla, extension oh. ng filing ng Ate Perla. annual income tax returns to May 15 po? Ito po may assurance na ma-achieve po natin yung ating revenue target. Okay. Nakausap po natin si Secretary Frederick Go ng DOF. Sabi. At ito po ay para tulong na rin sa lahat ng mga kababayan natin. Although alam po natin na ang deadline ng pagbabayad ng income tax ay April 15, pero po para mas makapagbigay pa po tayo ng allowance or extra time sa mga magbabayad at kinakailangang merong kompletuhin mga dokumento at mga attachments, minabuti po na extend po up to May 15 para po mas marami pa po sa ating mga kababayan ang makakomply sa kautusan patungkol po sa pagbabayad ng income tax. At sinabi rin po ni Secretary Frederick Go na we will continue to reach our targets. Ma'am, given po sa current challenges, Nako, marireach daw yung target. Ibig sabihin, marami silang isusuot sa maleta, palakpakan. Importante na re-reach natin ang target sa BIR para ika nga, marami silang isilid sa maleta at mga envelope, di ba? Yung duffel bag, di totoo yun. Yung envelope, totoo kasi may mga testigo. Di ba? po, meron bang mga measures na naka-pipeline para ma-support po yung initiative sa energy or sa renewable energy po natin? Opo, yes po. Ang DOE po ngayon, the DOE is now fast-tracking the renewable energy, actually 22 renewable energy projects, including the energy storage projects po. At ang kinapapalooban po nito ay ang 12 solar projects, 6 hydroelectric plants, 2 biomass facilities, 1 wind project, and 1 integrated renewable energy storage system. So nakatutok po ang DOE para sa ating mga alternative
resources. Thank you po. Next question, Marian Erinieta ng Radyo Pilipinas. Good morning po, Mariam from Radyo Pilipinas, Iloilo. Yusek, may ilang pong mga batas na gusto pong ipagpaliban muli yung pagdadaos natin ng barangay at SK elections para makatipid yung pamahalaan. Ano po ba yung posisyon ng Malacanang o ng Palasyo tungkol po dito? Nabanggit nga po na makaaari makatipid ng 16 billion para dito po kung hindi maitutuloy ang nasabing eleksyon. Ang Pangulo at ang gobyerno pong ito ay open sa lahat na maaaring suggestion na siya makakabuti sa ating bansa. So kung magkakaroon po sila ng anumang bill or panukala po dito at aaralin po ito ng Pangulo, basta po ito'y makakabuti sa ating bansa, open po ang Pangulo para dyan. Next question, kay Jinel Baclay ng Radyo Pilipinas. Ay, Yusek, magandang tanghali po. Ginel Baclay ng Radyo Pilipinas. Karaniwang nakafocus tayo o nakatuon yung ayuda sa low-income sector sa gitna ng energy emergency. Meron po bang nakahandang tulong ang gobyerno para naman sa middle-income earners na ramdam rin yung pagtaas ng presyo ng langis, Yusek? Meron po. Hindi man po natin masasabi na cash assistance ang tinatanggap ng mga middle income or middle income earners. Masasabi po natin na yung pong ibinigay po ng Pangulo at ng DOTR patungkol po sa 50% na discount sa LRT, MRT ay malaking tulong po ito dahil karaniwan din po dyan ay mga middle income ang nag-a-avail ng ganitong klaseng transportasyon. Maliban pa po dyan, naibigay na rin po, nasuspend na rin po ang excise tax para sa LPG at kerosene. At alam po natin na lahat po tayo dito ay gumagamit po ng LPG at kerosene at malaking bagay po ito para maibsan ng konti. Hindi, kasi yung LPG, isang bilihan, matagal ka na magkakarga eh. Ang diesel ho talaga yung ano dyan, number 1. Di ba? Yung diesel talaga number 1. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa nila dyan sa LPG. Dapat kung nagtanggal ng VAT sa LPG, tinanggal na rin yung sa diesel at gasolina. Yung kerosene, kaya nagpa-popcorn ng gumagamit nun, ikaw talaga ante. Ang dinaranas natin mga pagtaas ng presyo, dulot na rin po ng krisis dito sa Middle East. At maliban pa po dyan, meron na rin pong proyekto, ang SSS, ang GSIS at ang Pag-ibig. At atin po lang babanggitin na sa SSS po ay up to 60 billion pesos na rin po ang financial assistance at benefit services ang ibinibigay sa mga members, pensioners at mga employers sa pamamagitan po ng mga loan programs. At pati po yung condonation para sa mga loan penalties at employer contribution delinquency ay maaari po makapag-avail para po maiwasan po ang penalty at magkakaroon po ng condonation. Sa GSIS naman po ay ini-implementa rin po ang Balik Ginhawa Program kung saan mayroong 3-month loan moratorium kung saan nire-refund muna yung 3 months na kanilang ibinayad para magamit pansamantala ng ating mga kababayan. At pati po sa Pag-ibig ay meron na rin po na special benefits package na ibinibigay para sa repatriated OFWs po natin. Thank you po, Yusek. Next question, Nel Joy Galidaw ng Panay News. Good morning, Attorney. Good morning po. Iloilo City has been actively supporting the Public Transport Modernization Program or PTMP under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. In light of rising fuel prices, thus the national government plan to provide additional subsidies or support for the transport sector in Iloilo City. Meron pong proyekto ang gobyerno patungkol po sa fuel subsidy at service contracting. Although ito po ay sinimulan muna sa Metro Manila, ang utos po ng Pangulo ay ipatupad to sa buong bansa. At makakaasa po ang mga drivers natin dito sa Iloilo City na ang tulong pong ito ay makakarating po dito sa ating area ngayon. Follow-up question po.
What is your reaction po to those advocating for the discontinuation of the PTMP or the phase out of jeepneys as their livelihoods are greatly affected? Alam naman po natin ang dahilan kung bakit kailangan natin ng modernization para sa ating mga jeepneys. Ito po ay para magkaroon ng maayos, matibay at safe na maaaring sakyan ng ating mga commuters. At ito din po ay magiging malaking ginhawa na rin sa ating lahat. Pero sa ngayon po na ito ay nararanasan natin, ito nangyayaring krisis sa Middle East, hindi po napag-uusapan ngayon ang maagarang pag-i-implement po niyan. Sa ngayon ay wala po. Thank you po. Next question, Myla Diao ng Panay News. Hello. Good morning po, Yusek. Follow up din po doon sa question po ni Nel Joy. Protesters in Iloilo City and nationwide are also calling for the repeal of the oil deregulation law, a rollback of fuel prices to 55 pesos po, and suspension of excise and VAT on petroleum products and fares and wages for transport workers. May I know po the administration plans? Sa ngayon po, with regard to oil deregulation law, sinabi po natin na lahat po ng suggestion ay welcome. Nothing is off the table. Pero mas maganda rin po talaga na maaral ito, lalong-lalo na ng mga mababatas dahil ang repeal naman po ng oil deregulation law ay nasa kamay po ng Kongreso. But mas maganda po na mas maaral ito para makita natin kung anong epekto nito sa stakeholders, sa bansa, at sa ating mga kababayan. Dapat kung magkakaroon man ng repeal ng isang batas, dapat ito ay pangkalahatang pangkaginhawahan. Dahil kung ito naman din po ay magdudulot ng negatibo sa mga oil industries, hindi rin po ito magiging maganda. Oh, di ba? Kawawa naman yung mga taga-oil industries. Sila yung pinaka-number one kinukonsider natin dyan, di ba, Ante? Ako yung mga taga-oil industries, yung number one yan. Pero yung mga mananaka, yung mga nagpapasada ng sasakyan, hindi, huwag nyo consider niyo. Sa ating bansa. So dapat itong pag-aralan para kung ano yung mas makakabuti sa ating lahat at sa bansa, yun ang dapat na manaig. At ang patungkol naman po sa excise tax, sa ngayon po ang excise tax sa fuel ay hindi pa po na irerekomenda sa ngayon. Ang nairekomenda lamang po ay ang suspension ng LPG at ng kerosene, ang excise tax para sa LPG at kerosene. Dahil sa habang inaaral nila to, ang nakikita po nila ay baka hindi rin po magamit ng ating mga kababayan dahil baka makain lamang yung ibababa na excise tax, let's say 50%, makain lamang para sa premium or insurance na ipapatong din naman po ng mga oil companies na maaari makapagpabigat din po sa ating mga kababayan. Okay. Thank you po, Yusek. Another topic po, kanina nabanggit po na may mga programs about po agriculture, may mga programs na po doon sa may La Trinidad and Benguet po. Given po sa ongoing national concerns on rising food prices and inflation, how does the PALAS plan to ensure that interventions are felt in regions like here in Western Visayas po, and where farmers and fisher folks continue to struggle with high production costs but low farm gate prices? Yes, utos po ng Pangulo, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala pong maiiwan, lalong-lalo na sa nararanasan natin po ngayon na epekto, dala na epekto ng krisis sa Middle East. Inutusan po ni Pangulo, si Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., na lahat po ay ng ating mga magsasaka, fisher folk, sa buong bansa ay dapat maabutan ng ayuda. Sa katunayan po ay mayroon pong 3,000 Western Visayas fisher folk na maaari makareceive na po ng fuel subsidy. At maliban po dyan, pinapabilis na rin po yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Over 380,400 beneficiaries po. Dito po sa lugar po natin ang makakatanggap. Nandito po sa atin around 16,000 fisher folk in Western Visayas are beneficiaries of the subsidy. Ito po ay sa fisher folk. Meron din pong 34,454 na registered municipal motorized fishing boats in Visayas or Western Visayas at makakatanggap din po sila. Ayon dito sa atin ay makakatanggap po sila ng mga higit or around 132 liters of fuel per month
na worth 13,200. At pati po, maliban po yan, kahit maliban po sa mga fisher folks natin at farmers, pati po ang DSWD ay magbibigay po ng cash relief sa mga tricycle drivers naman din po dito sa Western Visayas. Okay. Thank you po, Yusek. Next question, Attorney Joseph Marzan, Daily Guardian, Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po, ma'am, no? Since you're in Western Visayas na rin naman po, aside po sa kung ano po yung mga ginagawa ngayon ng administration ni Pangulong Marcos sa with regard to the fuel crisis, ano po ba yung mga priorities nila for the region? Actually, marami po. Ito po, nilista na nga po natin. Dahil dito po, mismo sa Western Visayas, marami pong priorities ang administrasyon. Unahin na po natin, at ito'y malamang na matarget. Ang target po nito na maaari matapos ay bago mag-2028. So, unahin po natin itong Panay-Guimaras, 138 kV Interconnection Project, Nabas-Katiklan-Boracay Transmission Line Project, Boracay Circumferential Road, Katiklan Airport New Passenger Terminal Building, rehabilitation of Uyungan Bridge in Iloilo, Halaur River Multipurpose Project Stage 2 or JRMP2, and expansion of Libas Port in Rojas City. Meron pong mga projects na in their early stages, but hindi siguro ito matatapos sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pero sinisimula na po ito. Nandyan po ang Panay East, West Road, Panay-Guimaras Negros Inter-Island Link Bridge, Panay River Basin Integrated Development Project. At sa ngayon ay patuloy pa rin po na pinag-aaralan ang major projects katulad po ng Panay Railway System at Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Kaya po ang Western Visayas po, makakaasa po kayo na kayo rin po ay tinutukan ng ating Pangulo. Babalik lang din po tayo sa sa current fuel crisis, ma'am. Kasi na-mention din po earlier this week ng Philippine Institute for Development Studies na kapag nagpatuloy po yung fuel crisis natin, magkakaroon po ng demand erosion when it comes to our food products. Sa mga ano po natin sa food sector po natin, ma'am, particularly, ano po yung mga interventions na iniisip pa po ng administrasyon aside pa po dun sa mga na-mention na natin kanina? Okay, ngayon sa pagtungkol naman sa food security natin, unang-una, ang utos ng Pangulo, hindi tayo dapat mawalan ng supply ng crudo, ng produktong petrolyo. Yan ang unang iniutos ng Pangulo. Dahil kapag ka po talaga wala tayong supply ng fuel, mahihirapan po tayong magpatuloy. So yun ang unang-unang pinag-utos ng Pangulo. At kasabay po niyan, pinag-uusapan din po ang maaaring pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero sinabi po rin ng Pangulo na dapat ang mga magsasaka po natin ay matuloy at mapagpatuloy na mabigyan ng mga ayuda para tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pag-ani. At ito po naman ay para sa atin. Sa ngayon po, pinag-uusapan pa po ang rice cap para sa mga imported na produkto na bigas. Pero wala pa po sa ngayon na final decision with regard to that. To add lang po, ma'am, sa retail sector po natin, ma'am, meron po ba tayong interventions din po? Ano po yun? Sa retail sector po. Again, sorry. Sa retail sector po, ma'am. Retail sector. Sa ngayon po, ang huli namin pag-uusap ni Secretary Tio Laurel Jr., may mga pagkakataon po kasi kung pagbabasehan po natin, ang presyo sa grocery, iba po kaysa sa palengke. May tumataas na presyo pagdating sa palengke at yun na po ay sakop ng DA, hindi na po siya sakop ng DTI. Noong nakausap po natin si Secretary Laurel Jr., may mga pagkakataon po daw kasi ang mga nagtitinda sa palengke ay minsan arawan kumukuha ng kanila supplies as compared doon sa mga nagbibigay ng supply sa grocery. Normally, mga 60 days. Kaya nakakapag-negotiate pa tayo sa mga manufacturers na kung maaari, wag munang magtaas ng presyo sa basic commodities, basic needs and prime commodities. Pero sa palengke, since araw-araw silang bumibili, mas tumataas ng konti because of the logistics. Pero yun pa rin po, kung darating po yung
pagkakataon na hindi pa talaga tumitigil ang sigalot sa Middle East, maaari pong makipag-negotiate muli sa mga manufacturers dahil baka dumating po yung time na maaapektuhan na rin sila talaga ng pagtaas ng presyo ng crudo. Salamat po, ma'am. Next question, RJ Castor, Daily Guardian, Manila Times. Good morning, Yusek. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo. Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakausap po tayo ng Pangulo. Kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung